as usual, hindi pa rin ako nakakuha ng ano, yung pinaka apps, GPS ba yun? Paano ba yun? Paano ba mag-install ang GPS sa cellphone para matrack ko sana yung location kung saan ako located, di ba? Every time na ako sumasakay. So yan, hindi ako sure kung ito ba ay Cebu. Sige, gagawa natin ng ano, ng sketch. Lumipad siya. Wait lang, paano ba yun? Lumipad ang eroplano parang papuntang southern part, no? Syempre. So ibig sabihin yun ay Toledo, no? Toledo area ba yun? Anyway, so after niyan Toledo ay Negros, possible. Tapos Bacolod, then Panay Island. So mas maganda siya, mas matatanaw natin yung kalupaan ng mga isla at mga lugar na madadaanan natin, kasi ano siya, medyo mas mababa ang lipad nito kumpara sa yung jet na madalas sinasakyan, kasi propeller lang siya. Diyan paki-comment nga kung anong gagawin ako or anong ba yung apps na dapat kong i-install or kung paano magkaroon ng GPS sa cellphone para yun ang tracker ba para sa ating every time na lumilipad ko tayo, hindi tayo puro hula, baka siguro, di ba? Hirap na, no? Hirap na puro hula, pero sure ako na, I mean possible, ano yun, Toledo, diba? Yan yung ano ang ano kasi nung last time kasi na nagpunta akong Bacolod City, tinanong ko yung nag-inquire ako doon sa may series South Bus Terminal, kung saan sinabi niya doon na ang way pala papuntang Cebu galing Bacolod City is dalawa, sa may San Benedicto, San Benedicto sa Negros, tapos yung isa naman ay sa Dumaguete. San Benedicto sasakay ng bus sa barko, tapos ang tawid nun ay sa may Toledo City, Cebu. Tapos kung doon ka naman sa isa sa Dumaguete City, ang daan naman nun ay sa may port ng Oslob, Cebu. So ibig sabihin yung nakita natin kanina parang building, no? Parang ano siya, parang warehouse building sa may Toledo City yun. Okay. So ito yung kaulapan dito, yan ang propeller lang. Pero syempre hindi natin i-underestimate ang propeller kasi malakas yan, tsaka matipid sa gasolina daw yan. Kumbaga ano yan, siya talaga ang common na ginagamit for shorter flights like yun naman Cebu. Ang mga shorter flights or mga short flights pala from Cebu City is yun, mayroon ako nakita kanina, Daraga City, Daraga Albay, Siargao, eto Iloilo. So ganun talaga sobrang importante talaga ni Mactan Airport, playing the important role dito sa Pilipinas, kasi yan ang dahil sa napaka-strategic na kanyang location, nasa center talaga siya ng Pilipinas. Kumbaga yung mga flights, makikita niya lagi yan, bound for South Siargao, Davao, I don't know kung meron Jinsan, merong Zamboanga, meron kanina Zamboanga. Ang Zamboanga siguro hindi siya short flight, no, or
short distance kasi malayo ang Zamboanga from Cebu City. Tapos yun, Iloilo, Bacolod. At saka ano, Cagayan de Oro City meron din. Kasi yung aking mga bossing, mga bosses natin, mga head dati, ipansin ko na bumabiyahe sila from Cebu to Cagayan de Oro City. Baga sabi ko, meron pa lang flight kasi ano eh, madalian na yung ano nila biyahe. Baga an hour ago nasa Cebu sila, tapos biglang nag-update may day na nasa CDO na ulit. Ayan. So ganun kahalaga ang importansya si Mactan Airport. Nga pala, dito pala tayo sa ano, right hand side exit. So tingnan natin ano bang instruction ko dito. Simple yan siya. Weight 12 kilograms or 6 pounds. So gagawin mo dito ay tatanggalin mo daw ito. Yan. Pull to open. Just only in case of emergency. So paano ba? Paano niya ba pinol? Basta pull, no? Pwedeng pataas, pwedeng pababa. Pero syempre kung nating hawakan yan, delikado. Tapos yan, itulak palabas, pull, tapos tulak palabas, tapos hawak dito, tapos lipad. Lipad, syempre talon. So fasten seat belt while seated, life vest under your seat. So yun, kita na natin yung ano, yung mountainous areas or mountainous land of Negros Island. Sure tayo dyan, Negros yan. Ganda na, galing. Green, lush greenery. Tapos may lugar na mayroong ano, may community. Possible na yan, municipality. Sabihin natin na sa totoo lang yan naman talaga yung ating ito talaga pinaka most awaited, no? Or isa to sa mga nagbibigay talaga ng color ng aking mga biyahe, ng aking mga trips and travels. Sa yung mga window view, makabas man o aeroplano or barko, kailangan talaga na nasa bintana para makita ko yung mga view. Ayan ito, ganda ng bukid, bundok nila, bulubundukin. Pero bakit yung bundok na to ay hindi siya forestry, no? Parang ano siya, mga palayan or ano yan. Ito, taas oh. Hindi siya bundok ba na ano, forest, no? Forest mountains. At meron ko natuklasan. Meron akong natuklasan. Itong ating inuupuan ay wala siyang tawag nito. Tignan mo. Pwede siyang matanggal. Okay. So inaabangan ko dito yung makita ko na yung Bacolod City. Sana na makita natin. Makita ba natin? Sana nga. Meron tayo nakitang syudad dito. I mean, I don't know kung city. I don't know kung malaking municipality. Good morning everyone, Captain AV speaking, and now for your flight information. We're maintaining 14,000 feet and approximately 90 kilometers towards Iloilo. While start at descent, expect touchdown Iloilo at 6:16 this morning. Time check for convenience now 6:03 this time. Weather route is fair. And weather Iloilo reported wind come from the north with a wind speed of 16 kilometers per hour, temperature of 23 degrees centigrade. In behalf of several first officer Chris and a lovely crew, Ella and Daphne. For the meantime, please remain seated and fasten your seatbelt. Morning once again, thank you. Lovely crew, Ella and Daphne.
ganda ng mga crew nila. Dalawa lang. Pero sapat na lang para maging mabait. Tsaka matangkad. Sexy. Yan. Ano yan eh, mga flight attendant yan. Diba? Required yan ni Cebu Pacific o kahit anong mga airlines company. Diba? Kaya talaga with pleasing personality, kailangan charming. So anong municipality and city kaya yan mahagala? Please let me know in the comment box. Sure ko ako hindi naman yan Bacolod, no? Kasi parang maliit lang yata sa ano, maliit lang siya na lugar, maliit lang siya na town. Sabihin natin ha, retiro ako pang maliit na town, kaso may ulan, pero sige, try natin. Yan, ulan, may tayo, tanan natin ulit. Sabihin natin it's just a small town, so hindi siya Bacolod. Sure na tayo dyan. Taas na yung nakita kong bundok sa Mount Kirilao, barangay Mount Talamitan, barangay Kirilao, Subo, Batangas ay 365 miles above sea level. So yun na, tanong na natin Panay Island. Wow, Iloilo Sea, kita. Cabin crew, prepare for arrival. Thank you. Hello everyone, we are now on our final descent and the captain is switched on the fasten seatbelt sign. At this time, please make sure your tray tables are stowed, window shades are fully open, and your seatbelt securely fastened. Standing up or going to the lavatory at this time is strictly prohibited. Thank you. Ang bilis lang. So approximately 1 hour. Hindi ba lang? So hindi ba ako? Hindi ko alam kung kumusta ang impact nito pag landing, kung syempre magaan lang siya, no? Hindi siya kagaya ng jet talaga na sinasakyan natin, commercial jet, long distance Davao, Manila. Once again, for your comfort, will be within cabin lights. For guests of Shuri, reading light buttons are found in the passenger service unit. Thank you. Pagka para pag landing lang na parang dahon lang, bulak din. Ito yung, oh my goodness, yun ang difference kapag kamaliit yung aircraft, kasi talagang kahit ganito ng mga ulap, mayayanig talaga siya at mararamdaman natin. Pero kung jet talaga sana to, wala, mani-mani na yun, basic. Okay, ano yun? So shout out mga Ilonggo country, Iloilo country, no? Let's let me know kung ano ho yung nakita ko natin. Anong lugar po ba yan? Oops, wait lang. Ito ay Guimaras. Possible, no? Tama. Yun, nakita rin natin si Iloilo City. Tapos ganda.
Yes. So ito si Guimaras Island. So zoom in na natin si Iloilo. Iloilo. Sino nga wala akong ka-idea kung yan ba talaga si Iloilo City. Napakalabo kasi gawa nung ulap, ito kasi yung time na maulan yata, halos buong parte ng Pilipinas. So makulimlim. Ito ay alas 6 na to ng umaga, mag-aalas 7 na, pero wala pa na akong nakikita nga sinagliwanag ni Haring Araw. Tsaka ko na nakita si liwanag ng Haring Araw the moment na ako ay lumapag na sa Cabanatuan Airport. So tingnan na lang ho natin sa mapa sa Google Maps kung ito ba ay si Iloilo City. Tingnan natin yung formation ng mga lupain. So kung titingnan ho natin yung pinaka Google Maps para makita natin. So nasa Davao na ako ngayon. Turn on natin yung location. So tingnan natin kung ano yung nakita natin. So consider, assuming dito tayo galing sa Mactan. So dahil nakita natin yung Dositani. Yan, ito yun, Dositani. Tama ba? Yan. So dahil nakita niyo to Dositani, so ibig sabihin dito tayo dumaan dito. Tapos saan umikot ang so ibig sabihin dumaan sa may northern part of Cebu ang eroplano, tama? Dito sa Bugo City or Taguluan, Tabugon, Tabuilan, Borbon, San Remeo. Pwede, no? Tapos dito sila sa may Sagay. Tapos dito tayo sa may so yung nakita pala natin, hindi pala siya Iloilo, no? Ano pala siya? Pwedeng Pasig City, no? Or Barotac Viejo, yun, pwede, no? Tapos saan tayo nun? Cabanatuan Airport. Pwede. Yun pala yun. So, doon pala tayo dumaan sa norte. So, mali pala yung sabi kong Guimaras. O, wala pala tayong wala palang nakikitang Guimaras doon sa paglipad natin. Kasi para ito yun, okay. So, confirm. Hindi siya Iloilo City yung sinabi ko na parang Iloilo. Kasi hula-hula lang, no? Yun, no? So, hindi ko pa rin alam, no? Kahit pa meron tayong Google Maps. Kasi nga, wala nga talagang tracker. Wala akong GPS. So, ano sa tingin nyo? Iloilo Nation, shout out. Ano nga ba tong nakita ho natin na sinasabi ko na Iloilo City? Kasi makulimlim kasi, no? Siya dahil sa walang araw masyado. Baka may araw naman na to kasi alas 7 na to Kaso nga lang makulimlim, may maulap, no? So yun yung area natin. Pero syempre fast forward na ho natin. Wag na lang fast forward, hayaan na natin na makita natin yung kalupaan ng I don't know kung Iloilo province ba or Antique or Aklan, basta kay napakaganda ng makikita natin na kalupaan itong Panay Island. Talagang ang daming mga palay, no? Daming palayan, farm. Napakalapad, napakalawak. So sadyang nakakatuwa lang na dito sa Pilipinas hindi nila ginagawang subdivision, hindi ginagawang mga basta siya, bigas, no? Nakatulong yan buong Pilipinas, di ba? Mag-supply siya ng pagkain para sa mga Pilipinong nagugutom, kasi the more kasi na konti na lang yung production ho natin ng bigas at napakarami nating mga dependent dito. So yun, mataas ang demand, maliit ang supply, equals to crisis yan, no? Mahal ang bilihin ng bigas. So basic necessity pa naman ng bigas nating mga Pilipino, kaya mahihirapan, magkakaroon tayo ng crisis, no, sa ating ekonomiya. Kakaroon talaga ng inflation na malala. Kaya ang galing nitong si Iloilo kasi meron talaga siyang sapat na palayan na kaya niyang mag-supply sa mga karatig rehiyon. So dahil sa footages na to, darating yung time na magkakaroon ako ng compilation, no,
Davao skyline or ano, hindi pala. Davao aerial view, Iloilo aerial view, Cebu aerial view, Pampanga aerial view, and Calabarzon aerial view. Yun, Bohol, no? Kasama na rin ang Bohol aerial view. And yun, sana makasakay ako ng eroplano na papuntang Lagindingan, Cagayan de Oro City, tsaka sa Cotabato and Jensan para makita natin ang mga view nila. Kasi iba't ibang view yun eh, no? So yun, no? Napakalapad na lambak. Tama, lambak ba is means yung ano, farmland ng mga palayan. Cabin crew, landing stations. Laki ng bahay, oh. Parang munisipyo. Kaya ng bahay yan, shout out. Ganda, ganda tignan. Sayang, no? Hindi natin talaga namataan si Iloilo. Ano kasi maambo, no? I mean, ano siya, makulimlim. Grabe ganda, no? Yung ano, ng kanilang palayan. Rice fields. So ayun, hindi natin makita yung ano, skyline ni Iloilo. Yan ata sana yung pinakamagandang ano yun, no? Pagkakataon, kaso nga lang hindi naman nakisama sa atin si panahon, sa klima. Ganda. Sayang si Ulap, nakainis ka Ulap ah. Hindi mo ako pinagbigyan. Wow, what a view, ganda. Alright.
to Iloilo International Airport. Time check for your convenience. It's already 18 minutes past the hour of 6 in the morning. On behalf of your entire SEBCO team, headed by your flight and crew, Captain AV, First Officer Chris, together with your cabin crew, we thank you for making SEBCO a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying SEBCO. So marami dito, no? PAL, Philippine Airlines. Ladies and Asia. gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins, as heavy items may have moved during the flight. If you require assistance, please. To the aircraft, weight and balance restrictions, guests are requested to deplane by rules. As soon as the passenger door is open, we shall be deplaning starting from the back. On the ground, we advise your passengers to stay clear of the wings, propellers, and engines. Once again, we ask that you keep your area clean and tidy. Kindly clear your seat pockets of any remaining litter, and please bring this with you as you leave your seats. We seek your cooperation in ensuring that no litter or trash. Salamat po. So yun na, we're here at Iloilo. Happy Festival. Dinagyan. Or basta, Happy Fiesta, Señor Santorini of Iloilo. Sa fasten seatbelt sign, bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin naming ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. So merong isang paparating na aeroplano. Yun yung kasabay natin galing Cebu. Ladies and gentlemen, it is now safe for you to step